Hello, maraming salamat po. At magandang umaga po dyan po sa Philippines at magandang gabi po dito sa Canada. Okay po, isang karangalan naman po na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon para may bahagi ang salita ng Diyos. Kahit tama na po yung, yung pangalan ko dyan. Maraming salamat. Alright, sa gabing ito, tayo po ay mapunta na tayo sa buhay ni Joseph. Sino na po ang nakakarinig tungkol sa buhay ni Joseph? Yung anak ni Jacob at saka si Rachel. Somebody, may nakakaalala ba o napakinggan nyo na po ba yung buhay ni Joseph, na itong si Joseph ay anak ni Jacob at saka si Rachel. Napakinggan nyo na po ba? Amen. Kaway-kaway dyan. Okay, good. Pero ako, napakinggan ko rin ito at nababasa ko na rin po. Kaya pag time na ako rin po ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, it's good. Maganda rin na basahin uli at namnamin yung mga karanasan at nasubukan ng isang tao. At naronasan din nila kung paano sila pinatnubayan ng Diyos. Pero bago ng lahat, tayo po ay umuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Kahit sa buhay ng bawat isa, maraming salamat po. Inaamin namin po na kung wala ka, hindi po kami natipon-tipon ng ganito. But dahil sa iyong presensya, dahil sa tulong mo, dahil sa paggalaw ng Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa, kami po ay we are all together on this line para makinig sa iyong salita. Panginoon, patuloy nga dalangin namin na magsalita ka na po sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan po sa iyong salita. At iyong lingkod naman po, salamat sa iyong thank you that you hide me behind the cross of your Son. So this hour, we pray, Holy Spirit, that you will speak through your servant. Maraming salamat po. Ito po ang samot dalangin sa tanyang pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Dito sa Kapitulo 50, versikulo 1 hanggang sa 15 to 21, basahin po natin. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him?" So they sent a word. So this sent word to Joseph saying, "Your father left these instructions before he died. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servants of the God of your father." When their message came to him, Joseph wept. His brothers then came and threw themselves down before him. "We are your slaves," they said. But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children." And he reassured them and spoke kindly to them. Ito po ay si Joseph. Binigyan niya ng, ang title po ng mensahe ngayon ay "Mula sa Pagtataksil, Patungo sa Pagpapala." Ang buhay ni Joseph nung taon, okay, I will tell the story of Joseph. We don't need to go verse by verse kasi it will take time. Nung si Joseph, sabi ko sa iyo, si Joseph ay anak ni Jacob and Rachel.
Okay. At nung siya po ay taong 17 years old, siya na po ay nag-aalaga sa mga tupa ng kanyang ama. Kasama niya yung mga step brother niya, yung anak ng sa taga-tutot, anak ng ama niya kay Leah at Belha. In other words, si Joseph may mga step brother siya. Kasama niya na nag-aalaga sa mga tupa ng kanilang ama na si Jacob. Okay. Pero one time, nagsabi na si Joseph, sabi niya sa ama niya, alam mo, may ginagawang masama itong mga kapatid ko, sabi niya. Kaya, ito naman si Jacob, mahal niya si Joseph. May favoritism din itong ama. Mas gusto niya si Joseph. Kaya dito nag-umpisa yung nainis yung mga kapatid niyang 11 brothers. O na-check, 10 brothers. Wala kasi Benjamin. Okay. Sabi nila, ito mas mahal, nagselos itong mga kapatid niya dahil mas mahal ni Jacob si Joseph. Kaya, there's one time, yung mga kapatid niya, they were in Shechem. Doon nila dinala yung mga tupa. Sabi ng ama, si Jacob, Joseph, maghanda ka. Dahil puntahan mga bisitahin itong mga kapatid mo kung kumusta na sila. At noon nga, okay naman si Joseph, good boy yan, obedient yan. Sabi niya, it's okay, let our God go. Kaya nung siya pumunta na, sinusundan niya yung mga kapatid. Sabi itong mga kapatid, ay dito na yung minamahal ng ama. At on top of that, may dream pa pala si Joseph. May dream that the interpretation ng dream niya ay itong mga kapatid will soon magbabaw down sa kanya. At kaya lalo silang nainis kay Joseph. What do you mean? We will bow down to you? No way. Pero yun ang dream niya. Nangyari. That is additional na sila ay naasar sa kapatid niya. Kaya nung sinabi ni Jacob na bisitahin ni Joseph yung mga kapatid niya sa Shechem, that doon ang dinala yung mga kapatid niya yung tupa. Parating pa lang siya, sabi nila, ay, ito na yung si Joseph the Dreamer. Ito na yung minamahal ng ama natin. Papatayin natin siya. Ito naman panganay na si Ruben, panganay nagsabi, no. Don't kill him. Kahit pa paano kapatid pa rin natin yan. Wag natin siyang patayin. At ang alam mo ang ginawa nila, they put him into a pit. Kumbaga sa atin yung creek o sa balon, yung DJ wheel na may, or anuhan ng tubig na walang tubig. Kumbaga, it's soon. Basta, tinapon siya sa pit. At and then tinapon siya doon. Inagay siya doon. Okay. And now, there is a merchant, yung mga business people na dumaan. Ay, sabi nila, nag-isip na naman sila, anong mapapala natin kung patayin natin siya? Ibinta na lang natin siya para magkaroon naman tayo ng pera. O ayan, bininta nila sa Ismailites. Now, the Ismailites brought Joseph to Egypt. Tignan nyo ito ha, kapait-pait na, mapait na nagkakaroon ng sugat. Okay? Ang pagtataks, okay, masakit yan. Okay. No, ayan. Nung bininta siya, so dinala siya sa Egypt. Naging slave ng Egyptians. At on top of that, bininta siya. So ang dami niyang pinagdaanan mula sa betrayal, pagtataksil ng mga kapatid niya, ang dami niyang dinaanan. So napunta sa Egypt, tapos na-force accused na naman siya dahil yung asawa ni Potiphar na isang guard ng Pharaoh, mataas na opisyal ni Pharaoh, nung umalis si Potiphar, sabi niya kay Joseph, be in charge. Ikaw ang mamuno dito sa Egypt. Pero, pinag-anuhan siya. Tapos itong asawa ni Potiphar, she tried to entice Joseph. Gusto niyang tiputin. Pero si Joseph, tinakbuhan siya.
tinakbuhan niya, linayasan niya yung problema kasi gustong pikutin ng asawa ni Potiphar. Lumaya siya doon. Kaya, tapos nung dumating yung asawa ni Potiphar, sinabi niya, look at this Hebrew you brought in here. Gusto niya akong i-rape, pero sumigaw ako, kaya yan, may saklulo, tumakbo na siya nung lumayas nung sumigaw ako. Pero sa totoo lang, hindi naman gano'n ang pangyayari. Talaga nga naman, the woman would like to, gusto niyang i-tempt itong si Joseph. Kaya siya nakulong. There was a false accusation. Naranasan mo na ba, kapatid, yung pinagbintangan ka sa kasalanan na hindi mo naman ginawa? Amen. Di ba, ang sakit naman yun? Yung kasalanan na hindi mo ginawa, pinagbintangan ka, yun ang dahilan kung bakit na-impreso si Joseph, napunta sa preso. At salamat naman sa Diyos na kahit nasa preso siya, God is with him. And I would like to let you know that our God na pinagsisilbihan natin po ay Diyos na omnipresent. Ang Diyos na pinagsisilbihan natin ay omnipresent siya. Kahit saan tayo pupunta, andun siya. May we go under the bed, andun siya. May we go under the ocean, andun siya. May we go abroad, andun siya. A matter only, mga kapatid, it's up to us if we will come to acknowledge. Kung bigyan natin ng, if we come to acknowledge that God is with us, even where you are right now, you are there, I am here. Even kung kahit saan tayo, kung bigyan natin if we acknowledge that God is everywhere and anywhere, then, yeah, totoo, andyan siya. Okay. So, God is with Joseph, even in the prison. At ito pa po, ginamit din siya ng Diyos inside the prison. God used him. Ginamit siya sa kasama niyang prisoner. Yung mga kasama niya doon ay yung cupbearer ni Pharaoh at saka yung baker ni Pharaoh na pinakulong din ni Pharaoh doon sa compound ng prison sa Egypt. Pinakulong ni Pharaoh si cupbearer at saka si baker. At nakulong din si Joseph dahil sa kasalanan na false accusation na hindi naman totoo, pero sinampahan siya ng kaso na hindi naman niya ginawa. But as I said, in the prison, God is with him, and at ginamit din siya ng Diyos para itong dalawa ay makalaya. Si cupbearer at saka si baker. Ang nangyari naman kasi dito rin, si cupbearer at saka si bearer, nagkaroon sila ng panaginip. And the next day, aburrito sila. Ano kaya ang ibig sabihin yung panaginip ko? Hindi ko maintindihan. Inanotice ni Joseph. Ba't kayo malungkot? Ito nga, may problema ako eh. Ano yung problema mo? May panaginip akong hindi ko maintindihan. Ang panaginip, okay, I cannot also tell you all the panaginip. Kaya yung si cupbearer, in-interpret ni Joseph yung dream niya. Sabi niya, sa pangatlong araw, ikaw ay mapapalabas dito sa prison at ma-restore yung posisyon mo kay Pharaoh. Magiging cupbearer ka na naman. Pero kung ito ay nangyari, huwag mo akong kalimutan. Sabi niya, ay nagkatutuhan, nagkaroon ng festive or event o nagpakain si Pharaoh. Pinalabas niya si cupbearer at saka si baker at nangyari nga yung totoo na interpretation ng dream ni Joseph. Yung dream nila na in-interpret ni Joseph na restore yung posisyon ni cupbearer, pero yung si baker, sabi ng interpretation ni Joseph, in 3 days, ikaw rin ay makakalabas, pero you will be hung on the tree. Mamamatay ka. Pero nagkatotoo. So on that part, gusto ko rin ipaano na kahit anong minsan what is happening to our lives, maybe not, hindi man natin maintindihan ang dahilan kung bakit
if we come to understand, may plano lahat ng Diyos sa lahat ng nangyayari, may it be good or may it be bad. God allowed it for a purpose. So si Joseph po, napunta sa prison para rin pala makatulong doon sa dalawang preso at nagkatuto-tunga. At nung that time na rin, na-restore na si cupbearer. Nagkataon din na nanaginip si Pharaoh. Problema din niya. Nag-hire din siya ng mga magicians. Pero walang makapag-interpret sa dream niya. Ngayon, naalala ni cupbearer si Joseph na nag-interpret sa dream niya. At sabi niya, may kilala ako na pwedeng mag-interpret. Sino? Yun, in-story niya. Tapos sabi ni Pharaoh, call him. O pinalabas si Joseph at in-interpret niya yung dream ni Pharaoh. At from that point, that's din nagkaroon na rin siya he was being favored by Pharaoh kasi na-interpret na exactly the dream of Joseph. Kaya doon na siya, inatasan ni Pharaoh na become, he will be the governor of Egypt. And this world that we are living in, sa mundo na kinalalagyan natin mga kapatid, tayo po ay nakakasubok ng pagtataksil. Tayo po ay nakakasubok ng false accusation, yung parang sinisisi ka na kahit hindi mo kasalanan. Tayo rin po ay nakakasubok sa pag-aalipin. Tayo rin po ay nakakasubok ng yung betrayal. Saan yung betrayal? Minsan mula sa mismong mong kapatid. Betrayal, sometimes ang pagtataksil ay mula sa asawa. Pagtataksil mula sa best friend, pagtataksil, because in this world that we are living in right now, but is very chaotic. Kaya, sana may matutunan tayo dito, na kahit anong nangyayari sa buhay natin minsan, may plano po ang Diyos. Na God allowed things to be happen for a purpose. At minsan po, ang pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan natin ay nag-iiwan ng matinding sugat, pait at galit. That's the reality. Yan ang totoo. We cannot hide. Hindi mo maitago yan. Pinagtaksilan tayo, inakusado ka ng hindi mo gawa, tapos, that's the reality. Mapait yan. May matinding sugat, pait at galit. At we cannot deny that. That is the totoo yan na nangyayari dito sa atin. Masakit. Pero you know what? May pagpapala sa likod ng sakit. May pagpapala. Ang ilang pagtataksil ay tinuturing na pagpapala dahil pinapalaya ka nito mula sa mga maling tao o sa mga taong hindi nararapat sa tiwala mo. At yan din ang minsan na pagpapala because God is also saving you or putting you away, yung linalayo ka sa mga taong hindi dapat. At isa pa yan, nakakahubog ng character, ng pag-uugali. At alam niyo po, interesado naman po ang Diyos sa ating pag-uugali. Hindi sa outward appearance, kahit makagwapo natin, kaganda natin, pero ang puso natin ay hindi naman pala maayos. That's why sometimes pinapayagan ng Diyos na tayo po ay dumadaan sa magandang pagsubok para naman mahubog-hubog ang ating pag-uugali. At that is wherein God is so interested. Just like yung oras ni Joseph na andun sa loob ng preso, nahuhubog din ang integrity, nahuhubog din ang ugali niya, nahuhubog ang character niya, nahuhubog din ang pagpapasensya, nahuhubog ang compassionate niya sa ibang tao. Kaya, lahat ng mga pagsubok sa buhay natin ay may tinuturo po sa atin ng Diyos. At ang gusto lang niyang gawin natin, dahil ito na po rin po yung mga hakbang tungo sa pagpapala. Sabi ko kanina, ang title ng ating mensahe ay mula sa pagtataksil patungo sa pagpapala. Ano na ngayon? Okay, andyan na tayo. May it be, pinagtaksilan tayo. May it be, tayo po ay inakusado ng hindi naman tama.
At may it be talagang, or yung pinagtaksilan, or we have been given a false accusation, just like Joseph, na hindi naman tama yung ginawa niya at siya po ay na preso dahil sa false accusation. Pero tayo rin po ay may patungong, how do I say this? May hakbang that in spite sa pagtataksil o sa mga pagsubok sa buhay, may hakbang na tayo po ay patutungo sa pagpapala. At ano po yun? Ang unang ginawa ay ang pagpapatawad. Just like here, just like Joseph, reassure his brother, yung mga kapatid niya na gumawa ng kalupitan, gumawa ng pagtataksil sa kanya, nung namatay ang kanilang ama, sila po ay nag-aalala dahil baka imamaltrato ni Joseph sila dahil siya na nga po ang governor ng Egypt. Na sila na po ay natatakot na, baka imamaltrato na tayo si Joseph. Pero ang sarap naman ang sagot ni Joseph sa kanila. Di ba, binasa natin, sabi niya, then his brother came then and threw themselves. Okay, lumapit sila sa kanya at they bowed down before him. Humingi rin sila ng kapatawaran. At ang sabi ni Joseph sa kanya, don't be afraid. Am I in the place of God? Binalak nyo akong saktan, pero may balak ng Diyos. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done. Mga kapatid, gusto lahat natin ang pagpapala. Who doesn't want pagpapala? Lahat tayo gusto natin. Pero may mga dapat tayong gawin para maranasan natin ang pagpapala. Ang pagpapala ay hindi nasusukat lamang sa material blessing, hindi lang nasusukat sa mga outward. Ang pagpapala po rin po ay yung kapayapaan sa loob natin. Ang pagpapala ay tayo po ay malusog at we are healthy. Up to now, buhay pa tayo. Ang pagpapala rin po ay yung mga pamilya ay nasa is in good hand. Sila po ay doing well. Kaya, we will learn from the very life of Joseph, no matter kahit gaano kasakit, kapait, kasakit ang sugat. We have not experienced, siguro hindi mo pa na-experience yung na-experience ni Joseph mismo sa buhay niya. Kapatid niya mismo ang nagtapon sa kanya, kapatid niya mismo ang nagbinta sa kanya, kapatid niya mismo ang nagtaksil sa kanya. Ewan ko lang kung sa atin naranasan na ba yun. Tapos, napunta sa preso, tapos ang dami niyang pinagdaanan. Pero naisip pa rin niya na magpatawad sa mga kapatid niya. Sabi niya, am I in the place of God? Kaya sabi niya, binigyan niya ng assurance yung mga kapatid niya na kahit ganyan ang ginawa niya sa akin, kahit ang sakit or ang dami kong naranasan na hirap dahil sa ginawa niyo sa akin, pero salamat naman sa Diyos dahil hindi siya nagtanim ng sakit ng loob at sabi pa rin niya sa mga kapatid niya, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is that. So, sabi niya parang, don't worry. Don't be afraid, sabi niya sa mga kapatid niya. At ang ginawa pa niya, dahil he was now, so then don't be afraid. I will provide for you and your children. Hallelujah. And he reassured them and spoke kindly to them. Ang sarap naman nito, I myself, I don't know if ako yung nasa pude o sa sitwasyon ni Joseph.
Pero sa tulong ng Diyos, nasabi pa rin niya sa mga kapatid niya, huwag kayong mag-aalala. Panahon na dapat ni Joseph na magrebelde or mag-revenge, panahon niya dapat na talagang because he is now in authority, being the governor in Egypt, panahon na dapat niya sabihin sa mga kapatid niya, it's my turn to pay back what you have done to me. Pero ang sabi niya, don't be afraid, huwag kayong mag-aalala. But, you know what, mga kapatid ko, may Bible kayo, basahin niyo ang buhay ni Joseph from Genesis chapter 37 to 50. May nakakaiyak pa yan na portion noon. Nung may famine sa Canaan, pumunta sila, tapos hindi nila na-notice na yung governor doon ay ang kanilang kapatid na tinapon sa pit. Pero, in short mga kapatid, yun lang po ang nasabi ko na short partly sa paghihirap at buhay ni Joseph at on top of that, na ano pa rin niya yung pagpapatawad sa kanyang mga kapatid. At hindi lang sa kapatid nagbigay ng kapatawaran, nasabi pa niya na, I will provide you. Don't be afraid, huwag kayong matakot. I will provide you. Bibigyan ko kayo ng for you a good place. I will reassure you that I will not do anything to you and your children. Diyan po. So, ang isang hakbang tungo sa pagpapala ay ang pagpapatawad. At pangalawa rin po ay yung pagtitiwala sa Diyos. Don't lose hope. Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi nga ni Jesus sa mga disciples niya, nung siya nagpaalam, napaalis na po siya, back to sa langit. Siyempre, nalungkot itong mga disciples niya, sabi niya, do not let your hearts be troubled. Trust in me. Trust in God. Trust also in me. Sabi niya, ibig sabihin sa pagtitiwala, in spite of, kahit ano na ang sitwasyon natin mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong mawalan ng tiwala sa Diyos. Tignan mo si Joseph, nung nasa kulungan siya, one day at a time lang siya. Nung kinalaunan, napalabas na siya napalabas sa preso, and he became a governor in Egypt. We don't know. We cannot limit God, mga kapatid. Ang Diyos natin ay nakakagawa ng kababalaghan na hindi natin namamalayan minsan. Okay? Magtiwala. Hanapin ang kamay ng Diyos sa gitna ng pagsubok at maniwala na may dahilan ang lahat. At isa pa dyan, lumaban. Laban lang mga kapatid. Huwag sumuko at patuloy na magtiwala na ang sakit ay hindi panghabang buhay. You could just imagine, just like si Joseph, in his dreams. Kaya laban lang mga kapatid, may naririnig na kayo, may pag-asa at hope naman sa inyo. But when si Joseph na naginip siya at the age of 17, at nung nangyari yun ay at the age of 30, so in other words, nag-antay din siya ng 13 years for the dream, para yung dream niya ay to be happen o mangyayari. Kaya nag-antay din siya. And for how many years? From age 37 to 39, at dumating na yung mga kapatid sa Egypt. Kaya mga kapatid, we don't know. Even Joseph, before na nakamtan niya yung sa buhay niya, nag-antay din siya ng 13 years. So he serves as a slave, and he spent time being slave and being in prison. He spent 13 years before he became a governor. So mga kapatid ko, mga tayo po lahat, dumadaan man tayo sa pagsubok in many ways, different ways. At minsan talaga, napakasakit. Napakasakit, Kuya Edi. Napakasakit. Pero alalahanin natin, ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan. Ang Diyos ay good, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan. Tayo mga tao minsan ang nawawalan ng tiwala sa Diyos.
Pero tonight and this morning to all of us, God is in control. God is omnipresent din po na hindi tayo pababayaan. Kaya tayo po, kung tayo po ay napasaktan, tayo po ay magpatawad, tayo po ay magtiwala sa Diyos at laban lang mga kapatid. God is everywhere. Huwag tayong susuko. Hanapin lang natin ang kamay ng Diyos. In everything, little things or big things, let's put our trust in God. I think that's all for this time. Marami pa sana, but may oras-oras din naman po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Joseph. Kung hindi man naibigay lahat ng yung servant, or might be the story did not hindi kompleto. But I pray, Father, that ikompleto mo sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ni Joseph na dumaan sa maraming pagsubok, pero makikita rin namin, Panginoon, na hindi mo siya pinabayaan. Ganyan din po sa bawat isa sa amin. Help us, O God, kung ano man ang pinagdadaanan namin sa pagsubok sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami na patuloy na magtiwala sa iyo, kasi kung ginawan mo ng paraan yung buhay ni Joseph, will you believe as we continue to trust in you, may gagawin ka rin pong kababalaghan sa buhay ng bawat isa. But mula, even right now, O God, mahirap man, inaamin namin minsan, mahirap man magpatawad, pero Panginoon, for the sake of our soul, for the sake sa aming kapayapaan, tulungan mo po kami na magpatawad sa mga taong nagtaksil, sa mga taong nag-akusado, sa mga taong nakalimot sa amin, mga taong nagbigay ng sakit ng loob sa amin. Panginoon, sa tulong ng Santong Espiritu, tulungan mo po nga kami, Panginoon, na magpatawad, na kahit patay na yung tao na may gumawang sakit sa amin, we will learn to release forgiveness, O God. And yes, Lord, sa tulong mo. Dahil kung sa amin lang, Panginoon, talagang masakit. At ang hirap magpatawad. Ang hirap magbigay ng pagmamahal sa kapwa kung wala ka nga sa buhay ng bawat isa. But God, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami, O God. Wherever we are right now, O God, tulungan mo ng bawat isa. Gusto namin po ang kapayapaan. Gusto namin po ang kaligtasan, gusto namin po ang kalayaan, gusto namin po ang kasiyahan, at gusto namin din po ang kalayaan sa espiritu, in our spirit, in our soul, in our whole being, O God. Father, thank you so much for this time, O God. At yours all the glory, the honor, and praise, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Magandang araw po.